Kung first time nyo sa Korea, tapos worried kayo na mag-apply sa visa, panoorin nyo to. Baka makatulong sa inyo. Hey guys, this is Makoy, your Korepo traveler. Tara, samahan nyo kami, pupunta kami dun sa may agency kung saan kami kukuha ng travel and tours namin papuntang Korea. So, dalawang branches pala yung meron yung travel and tours na to. Meron sila sa Plaridel, meron din sila sa may Paso de Blas o dun sa may Valenzuela. So, ngayon dun tayo pupunta sa may Paso de Blas sa Valenzuela. So, first time kong mag-apply sa country na merong visa requirement. Usually, yung mga tinatravel lang namin yung mga non-visa countries. Kaya Thailand, ganyan, Vietnam. Wala pa palang Vietnam. Taiwan, ganun. So, hindi kailangan ng visa. So, first time kong mag-a-apply ng may visa, medyo kinakabahan ako kasi hindi ako sure kung ma-approve. Kasi sayang naman yung mga babayaran natin, diba? Tapos, hindi naman pala tayo ma-approve. Pero buti na lang ngayon yung Korea, meron na nung mga group e-visa. So parang auto-approve na siya. So long as meron silang mga mga parang checklist para malaman kung eligible kayo para dun sa guaranteed e-visa. Basta group tour siya, ganun. So ito daw, kailangan wala kang history of denial ng individual visa in Korea. Tapos hindi ka nag-overstay sa Korea or meron kang bad record sa Korea. So yun, hindi ka pwedeng mag-apply ng mga gantong guaranteed e-visa sa Korea. Pero tayo, syempre wala naman tayong ganong experience, kaya hopefully maging okay naman siya. So malapit lang sa amin dito yung Paso de Blas. Meron kasi marami na akong napagtanungan actually ng mga travel and tours na nagki-cater ng guaranteed visa sa Korea. Kaya lang, yung iba kasi ang lalayo, yung iba sa Laguna pa, yung iba Pampanga. Tapos meron din sa Quezon City, kaya lang medyo nalalayuan na din ako doon kasi basta malayo na yun sa amin. Actually, bago kami mag-Korea, nagde-decide kami kung ano bang country yung una naming itatry na may visa. Tapos parang nung nanonood ako sa TikTok, ang pinakamadali talaga is yung China, yung visa sa China. Okay. Kaya lang nagkakaroon kasi ng mga issues ngayon dun eh. Kaya baka magkaroon pa ng aberya, baka ma-decline, ganun. So pangat siya sa history mo kapag meron ka ng mga declined visa. Kaya napag-desisyonan ko na mag-Korea na lang ako para sure approve yung visa. Ganun, tsaka walang maging problema. Tapos magiging maganda na siya sa travel history ko, ganun. Tapos, nung mga nagsisearch pala ako, nagre-range yung prices niya from 29,000 to 50,000. So, depende siya sa agency na mapupuntahan mo, ganun. Nag-search din ako kasi, alam nyo na, Korepo traveler tayo. So, nag-check din ako kung mas makakatipid ba ako kung magdi-DIY ako. Kasi feeling ko naman, kapag nag-individual application ako ng visa ko, feeling ko naman makakapasa pa din ako. Kasi feeling ko, okay naman yung work ko, okay naman basta okay yung yung bank history ko. Pero syempre, kinakabahan pa din ako, mahirap na. So, first time natin, kaya kailangan sure tayo na ma-approve tayo. Hindi tayo magsasayang ng pera kasi kuripot nga ni. Nag-search na ako kung saan ako mas makakamura, kung mag-tour sa travel and tours ba or agency or mag-DIY na lang ako, ganyan. Tapos, nung nanood ako sa TikTok ng mga nag-DIY, parang mas mahal pa yung nagastos nila na nag-DIY sila kaysa nag-agency sila. Kasi yung iba parang pumapalo ng 60K, 70K, ganyan. Although, ang benefit kapag nag-DIY ka, mas madami kang mabibili, mas madami kang mapupuntahan. Tapos, makakapili ka pa ng mas murang flight. So, yun yung mga parang benefit. Pero parang iniisip ko, baka mas mapamahal pa ako. So, mag-agency na lang ako kaysa mag-DIY ako. Tapos, nung nagtingin pa ako nung parang DIY, paano mag-apply ng visa, ganyan, ng DIY papuntang Korea. Tapos parang nalilito ako dun sa mga form na fini-fill outan nila. Tapos pwede daw kasing ma-decline yung application mo kapag mali yung pagkaka-fill out mo dun. So parang kinakabahan ako, lalo tuloy ako natakot na mag-DIY. Kaya hindi na ako nag-DIY. Nag-agency na lang ako para sure. NLEX na tayo. Sarado kasi yung service road, kaya mag-NLEX tayo papuntang Paso de Blas. Galing ng Bulacan. Munti ka na maging traffic dito sa NLEX. Expressway pa ba to? Parang ano na to eh. Service road na yung datingan eh. Grabe traffic. Saturday talaga pinakamalala. So, ayun na nga. Pag agency naman, ang worry ko naman, ang daming worry, no? Pag nag-agency naman ako, parang ang kinakatakutan ko naman, baka mas scam ako kasi ang daming scammer. Minsan kahit na yung followers nila mga 100K na, ganyan, mga scammers pa din. Kaya ginawa ko talaga, nung naghanap ako ng mga agency, nag-search ako sa Facebook, tapos chinek ko din yung mga reviews nila sa TikTok, ganun, para sure. So, itong napili ko, parang okay naman siya. Wala naman siyang mga
parang hindi naman siya nakakakaban na baka scammer sila. Tapos affordable pa. Tapos pala, meron akong nakita, parang dalawa yung pinagko-compare ko na agency, yung PAPH or PAPH Travel and Tours ba yun? Ganun. Kasi parang mas madaming nagta-travel doon ng mga medyo may pangalan na sa TikTok, ganyan, pati sa YouTube. So parang mas trusted talaga siya. Kaya lang nga, nung nag-check ako ng prices nila, ito yung nakita ko. So medyo mas mahal talaga yung sa may PAPH kumpara dito sa napili ko. Sige na, sasabihin ko na yung pangalan ng agency na pupuntahan natin. Sa Explorenzo Travel and Tours, talagay ko dito yung Facebook page nila dito. So yun, Explorenzo Travel and Tours. Nagtingin-tingin din ako dito sa may TikTok and madami-dami din naman yung reviews nila and yung iba parang kilala din naman yung iba. Si Aura actually, Explorenzo Travel and Tours din siya, si Aura Briguela. So yun, feeling ko naman na yun, enough evidence na hindi sila mga scammers. Kinumpara ko yung dalawa na yun. So sa PAPH, medyo mas mahal talaga yung yung presyohan niya kasi nagre-range siya ng 40 to 45,000 ganyan. Eh yung Explorenzo, ang range niya lang ay 29,000 to 38,000. So mas affordable talaga siya kumpara dun sa PAPH. Tapos yung sa PAPH pa, siya, kailangan 3 kayo tapos family members lang para maging guaranteed visa siya. Pero dito sa Explorenzo wala siyang ganun. Wala siyang parang minimum na dami or minimum packs, ganun. Eh, ang mga kasama ko mag-travel, usually mga friends ko, di ba? So, pag family, hindi kami masyadong, bihira lang kami mag-travel, ganun. Hindi talaga maganda ako mag-PAPH ako. Kaso, ang downside lang naman dun dito sa Explorenzo, wala siyang kasamang extra baggage, yung 20 kilograms na extra baggage. Yun lang naman, the rest parang same lang din naman sila ng offer ni PAPH. Ang parehas sa kanila, yung Explorenzo wala lang siya nung 20 kilograms na extra baggage, ganyan. Pero meron sila parehas na visa processing, ganyan, 2,000 yun. Tapos, meron sila parehas na parang complete meal. So, na yun, breakfast, lunch, pati dinner. Both PAPH and Explorenzo. Tapos, may travel insurance din sila. Ayun, tapos din siya, refundable din yung mga, kunwari, hindi ka na-approve sa visa, ganyan. Refundable din yung, yung ibabayad mo, except dun sa visa processing fee nila. Nanghingi ako ng requirements ng Explorenzo, tapos ito yung mga sinend nila sa akin. Ilalagay ko ulit dito. Ayan, dito ko ilalagay yung requirements nila. So, yun yung mga requirements nila. Medyo worried lang ako dun sa may approval of leave. Kasi usually, di ba sa trabaho, wala namang mga ganong certification. So, feeling ko, basta titignan natin, tatanungin natin mamaya kung okay lang na wala nun. Kung COE lang, ganyan. Kasi pag nag-DIY ka, hindi naman na siya required, hindi siya kailangan. Baka sa kanila lang parang additional, parang proof lang or additional lang. Meron ditong nakalagay na bank statement for 3 months. Pero kasi updated na ngayon, alam ko hindi na kailangan ng bank statement for 3 months. Basta, lang, yung ADB mo lang, ganyan. Tapos, ang suggested pala nung Explorenzo Travel and Tours ay mas okay daw, mas mataas yung chances of approval kapag, wala kang magiging issue kapag mga 6-digit yung laman ng bangko mo. So, tingnan natin mamaya, tatanungin natin sila kung paano mga mangyayari. Tapos pala, Saturday ngayon, may pasok pa ako kahapon. Hindi ako nakapag-prepare ng picture na passport size pala. Hindi ko rin na-prepare yung sa COE. Kasi sa COE, mayroong required doon na kailangan naka-address siya sa Korea, sa Embassy of Korea. Tapos, kailangan nakalagay doon na ang purpose ng COE ay for visa application, ganun. Hindi ako nakapag-prepare. Pero puntahan na din natin sila para makapag-inquire tayo kung pwede bang to follow na lang yun, ganun. Tapos, ayun, baka pwede na tayong magpa-reserve kasi baka mamaya ubus na yung slot na yun. So, tara, nandito na tayo sa may Paso de Blas, malapit na. Yan na, Paso de Blas, Valenzuela. So, nandito na kami, kaya lang wala silang parking doon kasi nasa baba siya ng PNB. Kaya dito kami magpa-park ngayon sa may Mercury. Bibili lang tayo ng vitamins kunwari para makapag-park tayo dito sa Mercury. Nakabili na tayo. Ito na sila, Explorenzo. Yan. Maliit lang yung store nila. Tapos nasa baba sila ng PNB. So, hindi ka makapag-park dito kasi sarado. Ito lang yung NLEX, oh.
Sobrang lapit lang nung NLEX dito. Tara na, akit na tayo. Mag-book tayo. Nagpa-book ako kung open sila ng Saturday, pero sarado pala. Dito sila. May nakalagay naman na open. So, ayun na nga, sarado pala yung branch nila sa may Valenzuela pag Sabado. Pero nag-book talaga ako eh. Chinat ko siya eh. Sabi ko, pupunta po kami dyan ng Saturday para mag-book, ganyan. Tapos sabi ko, sarado po pala yung branch nyo. Sabi niya lang, may apologies, sarado po pala talaga. Sabi niya, may apologies, sarado yung Valenzuela branch namin. Yung nagsisorry lang siya. Tapos ngayon, hindi ko na alam kung tama pa ba tong decision ko na mag-agency kami. Ano, sa tingin nyo, tutuloy ba natin to? Yung open lang daw kapag Saturday ay yung branch nila sa may Bulacan or dun sa may Plaridel. Kaso, anong oras na? Alas 3 na. So, pag nagpunta kami doon, alanganin na baka close na sila pagdating namin doon. Tapos hindi na din nila kami maasikaso. Kasi until 4 p.m. lang sila, ganyan. Sabi nila, pwede naman talaga online. Yun naman yung una nilang sinabi na pwedeng i-process lahat online. Pero gusto kasi sana namin pumunta doon ng personal mismo kasi credit card gagamitin namin and hindi naman ako comfortable na ibibigay ko yung credit card information ko sa kanila sa online. Tapos ang dami din naming mga tanong, ang dami naming mga gustong i-clarify sa kanila, sa mga requirements, ganun. Tapos mas mabilis sana kung personal namin siyang pupuntahan para alam niyo yun, yung mga possible na matanong namin, tatanong na namin doon or may follow-up question kami kaysa sa online na antayin pa namin yung chat nila, ganun. Pero napapagod na yung katawang lupa ko kaya sige na nag-agree na lang ako doon na i-process lahat sa online. So binigyan na nila kami ng quotation. Pag pala gagamit kayo ng CC, meron siyang 4% na parang transaction fee ganun. So ito kasi yung mga common questions ko. Kasi yung isang requirement nila doon, yung parang leave approval, parang certification, ganyan. Sabi ko, baka hindi ako makapag-provide nun. Sabi nila okay lang daw, pwede naman daw na letter na lang, ano na lang kami, parang letter explanation, bakit wala kami nung leave approval certification. Tapos ito na, binigyan na nila ako ng quotation. Yung quotation na binigay nila, 50% doon yung down payment. Yung full payment, babayaran mo siya after a month or a month before nung flight nyo. Dahil nga sa merong 4% na transaction fee, yung kapag mag-credit card ka, dinagdag na din nila yun sa my quotation para yun na lang yung babayaran nyo. Tapos, ang worry ko naman, paano ko ibibigay yung credit card ko? Meron pala silang binibigay na BDO link. So parang app siya sa BDO. Hindi ko alam, basta parang link siya na binibigay na pwede kayo magbayad doon using your credit card. Hindi pala kasama doon yung extra baggage nyo kung magdadagdag kayo ng 20 kilos na extra baggage. So kailangan nyo siyang bayaran separately or kailangan nyo siyang parang mag-add-ons, ganun. Parang siyang add-ons, ganun. So kung magdadagdag ka ng 20 kilograms, yung first 20 kilograms ay 1,600. Pero kung mas kailangan mo pa ng more than that, magdadagdag ka ng another 1,700. So 1,600 tas 1,700. Tas pag kulang pa din, kailangan mo mga 60 kilograms, magiging 1,800 na yung last 20 kilograms. So 1,600, 1,700 plus 1,800. Tapos ito pala yung mga inclusions noon, ilalagay ko din dito. Pero round trip airfare, round trip airport transfer, 4 nights hotel accommodation, daily guided tours with English speaking guide, meals as per itinerary. So meron siyang kasamang pagkain. Ano na yon? Again, breakfast, lunch, tsaka dinner. Makakatipid ka. Pero na lang kung gusto mong mag-snacks, ganyan yun. Syempre, hindi na yun kasama doon. Ano ka? Swerte naman yun. Tapos, mga admission tickets dun sa mga pupuntahan namin. So, nakalagay naman dito kung alin yung mga admissions na nakasama dun sa travel and tours. Tapos, ito yung mga exclusions na kailangan yung paghandaan pa. Yung Philippine Travel Tax, tas visa processing na 2,000. Tapos, check-in baggage, yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Tapos, tipping to guide, $5 siya per day. So, magkano yung siguro mga 250 per day. Tapos, kung 5 days, that's, ang hirap naman, 1,250. So, yun siya. And travel insurance. Diba dun sa PAPH, kasama na yung travel insurance niya. Pero dito hindi. Para makatipid kayo, meron sa GCash na mura lang na travel insurance. Pero hindi yan totoo Kasi meron kaming kinuhang travel insurance noon. Tapos na-delay yung flight. Tapos basta kung ano-ano. Pero hindi namin nakuha yung 2,000. Parang wala naman silang pinrovide. Pero kuha na lang din tayo kasi minsan tinatanong yan sa
Di ko alam kung sa immigration, basta may mga nagtatanong nandiyon. May mga nagtatanong niyan doon kung meron ka bang travel insurance, ganun. So, better na meron pa rin kayo nun. So, kung gusto nyo nung mag-handbook, yung parang mga suot ng mga Korean, hindi siya kasama dito. So, extrang babayaran nyo yun kung gusto nyong magsuot ng mga ganun. So, nakalagay dito, I estimate ay $20. So, mga ano siya, 1,000 pesos. Yun. So, syempre, tatry natin yung magsusuot tayo ng mga hanbok. Meron palang Everland Theme Park. So, meron siyang entrance, kaso hindi siya kasama dito. So, pwede naman daw hindi kayo pumasok doon, pero kung gusto nyo pumasok, $70 siya. So, that's, ang hirap naman nito. Kanina pa ako pinagmamat nito. $70. So, ayun, na-compute ko na. So, $70, roughly around 3,000 to 4,000, depende sa palitan. Pero ito na nakapag-book na kami, ito yung ano namin, confirmation. So 50% down payment lang tayo. Tapos ano pala to, non-refundable siya unless ma-cancel yung flight or hindi matuloy yung flight or hindi nyo napuno yung 'di ba group tour nga siya. Tapos meron daw kasing mga chances na hindi siya napupuno. So ang mangyayari daw doon, parang o-offeran nila kayo ng ibang date. Pero kung hindi naman okay sa schedule yung ibang date, pwede daw siyang ma-refund. Again, except dun sa visa processing fee na 2,000. So, sinendan nila sa akin lahat ng mga form na kailangan naming fill outan. Kailangan namin siyang masubmit as early as possible. Pero yung visa release is 2 to 3 days, 2 to 5 days before nung tour. Tapos, meron silang parang yung sa Korean, dun sa may visa application form, ito. Alam ko dito nung nag-research ako, kailangan siya ay typewritten. Pero ko-confirm natin sa kanila. So ayun, sabi nga nila typewritten daw. So kailangan mo siyang gawin sa computer. So ayun lang, nagsayang lang tayo ng oras today para bumiyahe papunta dun sa may Explorenzo. So babalitaan ko kayo kung anong mga mangyayari sa mga susunod. Masascam ba tayo or hindi? Syempre dapat hindi. Kung ano pa yung mga susunod nating mga struggles. Kasi usually pag travel talaga mayroong mga struggles, may mga hiccups talaga. So update ko kayo para prepared din kayo pag kayo naman yung magta-travel. Ayun lang. Mag-upload pa ako ng mga experience namin dito sa may Korea travel namin. Please follow, like, share, and subscribe. Yun lang. Bye! See you in Korea.